you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, whoa, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure.
Yung aming mundo. Ganun lang po 'yon. Kasi kung palagi tayong nandito at wala man lang tayong gagawin or ano, nako, mabubuwang tayo. Lalo sa mga yung iba, kahit po naman ako, nagkakaroon din naman ako ng problema. Siyempre, pag tayo nagkakaroon ng problema, kahit papaano, yung bang para tayong nalulungkot or ba't nangyari yon, di po ba? Pero ako, masaya na naman po ako ngayon. Nakapag-unwind na naman po kaming magkakaibigan at aking mga pamilya at marami po kaming pinuntahan dahil po kuwan yung ano ba yan? Yung naalala ko pa yata yung bakasyon eh. Pero basta po, gano'n na lang at magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Miss Treasure at magbibigay na naman po sa inyo ng mga text ninyo, yung mga text po ninyo na mga health tips. Bibigyan ko po kayo kasi yung iba po kasi hindi ko mababasa kasi po yung iba nasa cellphone ko, pero kung mamaya po at naubos na itong sinulat ko, magbibigay po ako sa inyo ng tips ng mga ganon at inayos ko naman po at saka po yung mga tungkol, ang dami sa mga politiko, marami kayong sulat, ite-text ko sa inyo. Yung iba po kasi hindi ko masyadong nalaman na yung kanilang mga problema at yung mga news. Kaya ako po ay yung iba lang po ang nalalaman ko. Kaya yung iba po na pwede rin po naman kayong mag-text sa akin, magtanong. Yung iba po kasi sinulat ko rito yung mga tanong ninyo at baka po kasi makalimutan ko, no? At ayun nga po, may nag-text sa akin, Miss Treasure, umitim ka. Umitim ba? Hindi naman siguro. Kung siguro hindi ako nagsunod-sunod ng sunblock, di baka mas maitim pa ako ng gayon. Pero sa tingin ko, konting-konti lang. Kasi inalagaan ko naman po yung katawan ko na para akong kuwan na hindi ako mangingitim at ayoko po kasi ng mga paknik-paknit mga ganon. Kaya okay lang po at ilang araw din po kaming nasa dagat na siyempre po pag nasa dagat ka at lulubog ka sa dagat, hindi naman po ako yung tipong maghapon at matagal na katulad po, hindi naman po kasi ko marunong lumangoy kailangan ko po may mga pangkuwan sa yung para ako hindi malunod, hindi lumubog. Kaya pero kahit po gano'n, iniiwasan ko po na hindi ako lumubog na gano'n. Kaya po hindi po ako masyadong mangitim, no? Tsaka po yun, bago po ako magpa-music, sabi ninyo mag-music, yung mga request nyo na music, ipapatugtugin ko po ngayon. Pero bago po ako mag-music, hi to my friends, how are you? Okay na, no? Ate Car, how are you? Happy birthday. Yan po si Ate Car, yan po ay yung nag-alaga sa akin nung ako'y maliit at nagdinadala. Magkasama po kami sa school, yung high school na po yata siya, maliit pa po kasi ako noon. Siguro po mga grade 1 ako noon or nursery. Siya po yung naghahatid sa akin, yung bang kasama ko sa school, pag panik sa room, dinadala po ako niya sa room hanggang sa aming sasakyan. Ganun po, magkakasama, sinahantay po niya ako, dinadala niya iba ko. Napakabait po iyang aking si Ate Car. Kaya mahal na mahal ko po yan. Hindi ko po siya makakalimutan kasi po, ang kulit-kulit ko na pagtiisan niya ako. Napakakulit ko po talaga nung maliit ako. Kaya Ate Car, sorry. Pero kahit na mahal naman kita, kahit ako yung makulit, alam ko nakukulitan ka sa akin at hindi mo lang ako makagalitan kasi magagalit ang lola ko, no? Pero okay lang po yon, okay lang Ate Car. I love you. Happy birthday, no? And then also, happy birthday to Aruk, June 27. Saan ba tayo mag-blow out?
Saan ba? Kailan ba tayo magkikita-kita? June 27 is Saturday. May program ako niyan sa DWAD 12 to 1, ugnayan sa bayan, kabataan at magulang. Yan ang pamagat ng program ko. Tapos magkakaroon ako ng program every Tuesday, 7 to 8 yata yun, nakalimutan. Hindi ko pa kasi alam kung anong time yung aking program. Pero Love Notes and Memories din yon. Kasi maraming nagre-request sa akin noong program ko na to. Hahanap ako ng kapartner ko dyan. Pero ang kapartner ko kasi sa ugnayan ay si Ante Pagulayan. Napakahusay na tao at saka isa pa, pag sinabi ko, nagkakaintindihan agad kami. Ang husay niyang pumick up. Napipick up agad niya yung aking sinasabi, marunong. Ganon ang gusto kong katandem. Alam kung ano yung nasa sa isip ko. Ang husay niya, humahanga ako sa kanya. Kaya hindi ko alam kung dito sa Love Notes and Memories ay siya pa rin ang makakatandem ko. Kung wala akong makukuha, siguro siya pa rin. Pero okay naman kami. Kaya yun ang sinasabi nila sa DW, okay kaming magkatandem ni Ante. Basta marunong siya, okay siya. Alam mo naman, ako hindi nagsasabi ng marunong sa tao. At saka mahusay lahat ng aming ginagawa doon. Siya ang nag-aayos sa aming parang technician. Siya po ang nag-aayos doon ayun sa aming program. Mahusay po siya. Kaya hindi ko po siya masasabihan na hindi niya ako naintindihan. Pareho po kami na nagkakaalaman kung ano yung dapat. Iniisip ko pa lang po, alam na niya yung sagot Hindi po kami nag-uusap niyan kung ano yung ibabalita namin. Pero pag po kasi ikaw, alam mo ang ginagawa mo, hindi mo na kailangan basahin no? Kaya ako po'y hangang-hanga sa aking kapartner na yan, si Ante Pagulayan, no? Sa Saturday po yan, hintayin po ninyo para po kami ay marami po kaming pag-uusapan kasi po nung Thursday siya lang po ay nung Saturday po, last Saturday siya lang po kasi ang nandun at saka si Delcy Dumaog. Hi Del, how are you? Thank you at saka kay Ritz, no? Sa this coming Saturday nandiyan uli kayo, guest ko uli kayong dalawang mag-ina at kahit pa paano, thank you, no? Mag-music muna tayo at yung kuwan. That you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love. But I can't get myself over you. Don't forget to
as a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my Give me your attention, baby. You a little something. Babalik na naman po tayo ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Makikita po nyo kami sa www.ustream.tv channel / Nakampiong 9. And then our landline is 553-8656 and then 788-3607. Yan po ang aming landline kung sakasakali pong gusto po ninyo kami makausap o tawagan, okay lang po yan. At saka, ang akin pong FB ay, itatype lang po nyo ay Pat April. Makikita na po nyo ako dyan. No? At saka po, ang aking number is, my globe is 0935-770-7888. At saka, ang smart ko po is 0999-562-2860. Yan po yung aking number. At saka, meron pong text dito sa inyo, kaya nga po sinulat ko agad. Nagtatanong po kayo ng healthy rules for healthy living. Ang nakuha ko po kasi is 1 to 8 po kasi ni-research ko lang po ito. Less soda, more water. Yung 8 rules for healthy living po yan. Sumunod po, less alcohol, more tea. Less sugar, more fruits. Less meat, more vegetables. Less driving, more walking. Less worry, more sleep. Less anger, more laughter. And lastly, less words, more action. Yan po yung na-research ko. Yan sa yung inyong sinasabi sa akin. At saka po, tinatanong po ninyo kung ano yung sa mag-tag-ulan na naman po, ano po ang dapat natin gawin sa tag-ulan. Kasi po ang tag-ulan po kasi nag-start na po tayo ng rainy season, hindi po ba? Palagi na tayong umuulan, palaging may ulanan, may ulan. Yan po kasi palagi pong ang
Yan po kasi palagi tayong uubuhin, sisipunin kasi minsan po kasi init, lamig, magkakasipon tayo, minsan po konting lagnat, ganyan po talaga, lalo na po yung ating mga anak na maliliit, pag-iingatan po natin. Yung iba po kasi pag yung pinaliguan natin yung anak natin ay lalo kung malamig ay madaling sipunin, madaling ubuhin. Kaya ang dapat po kasi is konting maligamgam na tubig, and then kung masyado pong malamig, wag po natin papaliguan araw-araw, lalo na po kung baby. Tsaka isa pa po, dapat po yan palaging may vitamins or fruits, kasi lalo na po yung, pero pag lalo na po yung nagpapa-breastfeed, hindi po ba pag yung mga breastfeed na ganyan, mas maganda po ang bata. Healthy po ang nagiging katawan ng inyong anak, at saka hindi po nagiging sakitin. Lalo po yung ganitong umuulan, talaga pong maraming sakit. At saka huwag po ninyong kakalimutan yung immunization ng anak nyo. Lalo po pag yung mga ganyan, kasi dire-diretso po yung immunization nila. Hanggang high school po yan, meron silang immunization. Kaya magmula nung pinanganak sila, meron silang injection, may immunization. Kaya kung ano po sabihin ng doctor na babalik kayo, ibabalik po nyo sila. Kasi po yon hanggang sa sila ay lumaki, hanggang sa high school po yata yan, hanggang college nga po yan, pinagpapatuloy pa po yon para dire-diretso po yung kanilang injection at immunization. Ang alam ko po, yung anak ko nga po, college na meron pang mga sinasabing immunization. Kaya sige lang po ako ng sige, kasi po kahit mahal lang po yan, maaayos naman po yung anak mo, at hindi po siya yung tipong sakitin, di po ba? Magiging maganda ang katawan ng anak mo. Kaya yun lang po sa tagulan na ganyan. Basta yun ang pinaka-importante lang naman po yung anak natin na maliit, kasi hindi po yung nagsasalita, purang iyak lang kung ano man ang nangyayari sa kanya. Hindi katulad ng malalaki ng bata na masakit yung ganito ko, masakit yung ganito ko, hindi po ba ganon? O kaya sakit ang ulo ko, yung anak natin na maliit, iiyak lang yan, hindi natin alam, nanghuhula tayo kung alin yung masakit sa kanya, di po ba? Kaya tayo, walang kaalam-alam. Kaya ang palagi po nating iintindihin yung anak natin, lalo na po yung po ba pag baby ang anak natin, hindi po ba malinis naman yung kanyang malinis naman yung higaan niya, yung po ba basta nagkakaroon ng maliliit na langgam. Kaya dapat po kasi yan, tinitingnan natin ang anak natin, na ako po nagugulat talaga ang linis-linis naman ng higaan niya, magugulat na lang ako at may langgam na maliliit, buti hindi siya kinakagat. Diyos ko, ako po madalas palagi ang ginagawa ko, every minute, nakatingin ako palagi. Kaya, inalagaan ko po ng husto ang anak ko, at baka po mamaya lagyan yung sa tenga nila, mapasukan ng langgam. Malinis naman, hindi mo maintindihan kung bakit bigla na lang darating yung langgam. Hindi po ba? Yung maliliit lang naman po langgam. Pero kahit na, takot po ako sa ganon, yung langgam. Ako naman malinis palagi ko pinupunasan. Nag-breastfeed po ako. Breastfeeding po ang aking lahat ng mga anak na 3. Breastfeeding baby po yan. Yung panganay ko po, halos 1 year siyang halos 1 year siyang nag-breastfeed sa akin. Yan po 1 taon, halos ata. Sumunod po, yung pangalawa ko, yun po yung matagal. Nag-aaral na po siya ng elementary. Hindi naman. Siguro po, nursery. Ganon. Or kinder. Kumukuha pa po siya sa akin. Tapos po, yung pangatlo ko po, ganon din po. Kasi po, kuwan siya. Yung po bang premature baby.
7 months lang po siya. Kaya yun po ang sobra kong inalagaan. Kasi nga po, premature. Mahirap po kasi yung ganon. Kasi 8 months po kasi siya. And then, dun po ako nag-cesarean. Kaya nagkaroon po ako ng maliit na biyak sa tiyan ko. Kaya okay lang po. Kasi po, nagkaroon kami ng 50-50. Nag 50-50 po kasi ako dun sa bunso ko na yon. Kaya magmula nun ay dun lang po ako sa kanya nahirapan. Kaya alam ko po lahat at kasi ako po talaga ang nag-alaga. Hindi po ako nagpaalaga sa katulong sa anak ko. Kasi ayoko po ng maid ko ang mag-aalaga sa aking anak. Kasi ang matututunan po nun, yung ugali ng maid at saka ewan ko po, ayoko lang magkuhan. Basta gusto ko yung ugali ko at saka matuto siya, maging marunong siya. Maging lahat ng gusto ko, susundin niya. At makuha niya lahat yung gusto ko, yung ugali ko, at lalo na po yung mga hygiene. Gusto ko lahat. Kaya hanggang sa lumaki po yung mga yan, sinusubaybayan ko. Lahat ng klase, puro para akong kuha niyan para akong pare, palaging sermon ng sermon. Yun lang po, sermon ko sa pagkain namin, pero hindi mo po maririnig yung bunganga ako ng araw-araw. Hindi po ako nagbubunganga, hindi po ako nagagalit sa aking mga anak at ako po hindi ako namamalo. Yun lang po. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo, sa inyong mga anak. Iyan lang po ang gagawin ninyo para po maging maganda pati katawan ng inyong mga anak. At saka po yung mga vitamins na kailangan nila, lalo po sa brain, magpatuloy, hindi po ba't nung buntis tayo, meron yan sa bone, sa brain, meron tayong kinakain or iniinom na gamot or pagkain na para sa magandang yung health ng anak mo talaga. Yun po ang inyong tututukan. Kasi yung nag-text sa akin, palagay ko buntis siya. Yung isa naman, palagay ko kapanganak na niya. Kasi tinatanong niya kung yung Asiete de Manzanilla daw po ba okay doon sa ay oo, ganito yon. Ipupunas mo pa circular, and then pupunas mo po yon. Pagkapaligo niya, pupunasan mo siya, and then sa gabi, bago siya, di po ba, mga 6, before 6 o'clock, pupunasan mo uli siya, mabilog po yan sa pinakatsan niya, and then sa talampakan po niya, and then lagyan mo po ng sapatos. Di po ba, may mga sapatos, yung mga sock, may mga kuha ng mga bata, yun po ang gagawin ninyo para hindi kakabagi ng anak nyo. Basta yun po talaga ang araw-araw na dapat nating gagawin, no? Lalo po kung umuulan at hindi natin mapaliguan ng anak natin, punasan natin, tapos lagyan natin ng mansanilla. Ganun po ang gagawin natin. Para po, o kaya po, alam mo po ba nyo yung aguardiente? Alcohol po yon. Lalagay po nyo sa mainit. Hindi naman po mainit na tubig, no? Mainit na mainit, yung maligamgam na tubig, lagyan mo ng aguardiente. Yung po ipunas ninyo sa buong katawan niya kung hindi po nyo mapapaliguan. Okay po yon. Maganda po yan, safe po. At saka yung pong mga germs ng anak mo, kahit po kasi ang bata kahit po ang bata nakahiga lang, nagdudumi rin po yung mga yan. Kaya yung mga singit-singit po ng kuko nila, dapat po yan, kinukuha nyo, yung inaayos ninyo. Di po ba? At saka nililinis natin yung mga kuko-kuko niya. Di po ba? Yung gugupitan natin siya ng kuko, pero lalagyan mo po siya ng gloves para po yung humahaba niyang kuko, after 1 month pa po yun ata parang ganun nakakalimutan ko na po yun. Basta yung buhok niya after 1 year. Hindi ko po alam kung yung kanyang kalimutan ko na po yung kuko niya 1 month bago mo gupitan. Na hindi ko na po matandaan yun Basta po lahat ng mga anak ko, yung mga pusod nila,
yung mga pusod nila, yung mga kuko nila, pinagsama-sama ko, ay yung mga buhok nila, at saka binalot ko para raw po maging close ang mga anak. May mga pamahiin po kasi doon eh. Pero naniniwala po ako kasi ginawa ko po sa mga anak ko yon, yung mga pusod nila, pinagsama-sama ko, may mga pangalan po, ganun po ako kakawan sa mga bata. May mga pangalan po yan, nilagyan ko ng pangalan, tapos binalot ko po sa isang linen na kuwan na tela, tapos po nilagyan ko sa mga anak ko, sa tatlo kong mga anak ko. Yun po, magkakasama po yon with names nila, at saka po yung mga kuko nila, yung mga buhok nila, mayroon din po akong ganon, para kung sakasakali makikita ng mga anak mo na at least makukuha na, love na love ako ng aking mga parents, di po ba? Pero alam mo po ba, ang mga sa babae lang po, ang nanay lang po ang nakakaisip ng ganyan. Ang tatay po walang alam sa ganyan. Kaya wala nga lang po ang tatay. Tatanungin mo, wala po yan. Lahat po ng babae lang, yan lang po ang nakakaalam ng gagawin nila sa anak nila. Pero kung ikaw pong babae na nanay na wala ka pong alam, hindi rin po mangyayari yon kung hindi mo po gagawin sa mga anak mo. Ako po bawat step, bawat weeks, wari po one day, isang araw, dalawang araw, may mga sulat po ako dyan. Kaya may libro po ang aking mga anak. Magmula nung pinanganak sila hanggang sa libro po yan, nakalagay po sa notebook, sa isang libro. Kaya nakikita po nila yung kanilang picture, tapos yung buntis ako, magpapapicture. Iba po sinasabi nila, bawal. Bakit naman po ako papicture ng papicture? Ba't hindi naman po totoo? Ayun. Talaga lang po siguro na kaya nahirapan ako dito sa bunso ko, kasi po nang ipanganak ko po yung bunso ko, 44 na ako. Kala ko po kasi dalawa lang magiging anak ko. Yung po pala pag naglayag ang iyong, kaya po yung mga nanay, kung baka po mamaya mag-menopause na kayo, naglayag ang inyong menstruation ng 1 year, akala po nyo wala na, nako, magkakaroon po kayo, buntis po agad kayo. Yun po, ganyan po nangyari sa akin. Gulat na gulat po ako. Talaga pong hindi ko, naitapon ko nga po yung pregnancy test eh. Kaya hindi ko po kasi akalain na mabubuntis ako. 44 years old, magbubuntis ako. Then wala na akong menstruation po noon, ha. Akala ko po, yung po pala, naglalayag lang. Pagkatapos po, dire-diretso po uli yung menstruation ko. Nawalan po siguro ako ng menstruation. May edad na po siguro ako. Pero okay po, maganda po naman. Ako nga po, gusto ko palagi kang may menstruation. Meron naman po injectionan ka para po maganda ang iyong katawan. Kakatagyawat ka. Kasi pag once na ikay magkakaroon ng pimples, kahit pa paano, malusog ka pa at nagsisirculate pa po ang iyong dugo at ang iyong mga kuwan sa katawan. Yung edad ko po neto, nagkaka-pimples pa ako eh. May pimples nga po ako, 4 eh. Nagulat nga po ako. Galing lang ako sa Boracay, nag-pimples na agad ako ng 4. Diyos ko, ano ba yan? Ang laki pa. Hindi naman po malaking-malaki. Kasi kung malaking-malaki na, yung pangit na po niya. I-injectionan ko na yan ng kuwan para hindi lumaki. Pero okay lang po yan. Okay. Maganda po yung ganyan. Meron pa po kayong magpa-music po muna ako bago po tayo magpunta sa politics, no? Okay, then. Someone to care, someone to share lonely hours and the moments of despair. To be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. Someone to kiss, someone to miss.
fortune and the fame, but to be truly, truly, truly loved is more than all of these things. Oh, someone to kiss, someone to miss when you're away, to hear from me today, to be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved, to be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be someone to care, someone. Okay. Ay, babalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 2:35. Meron po kayong text dito. Ay, Miss Treasure, ang dami po naming natututunan sa iyo. Tama po yon. May baby po ako kasi, kaya tinanong ko. Yon. Opo. Salamat po. Sana po magbibigay ka pa palagi ng tips. Oo, sige. I-text lang nyo yung mga gusto ninyong malaman para sasagutin ko sa inyo, no? Pero kahit naman ngayon, live ako, may tanungin kayo, okay lang yon, sasagutin ko yon. Basta tungkol sa mga tips, sa mga health, yung mga ganyan, sasagutin ko po kayo. Alam ko po yung mga ganyan, no? At saka isa pa, yung papaanong yung sa baby ninyo. Sabi nyo rito, opo, okay nga. Yung po ba tiki-tiki, okay sa baby namin? Kasi po mura. Okay, kasi alam mo, yung tiki-tiki, iyan ang vitamins ng anak ko. Di ba nung araw, tiki-tiki, okay yan. Ang tiki-tiki kasi ang tataba ng anak ko. Gilit-gilit ang mga hita nun. Oo, kaya hanga-hanga ako sa tiki-tiki, no? Tuloy, akala nila baka sponsor ko yan. Hindi. Oo, pero okay lang naman kasi sinabi nyo no? Basta kung ano ang malalaman ninyo, sasagutin ko, no? Hindi ko kayo hihiyain sa mga ganyan, no? At sana naman masagot ko ang mga tanong nyo, no? Okay. Sige, basta habang ako'y nagbabasa nitong mga tanong pa ng iba, kahit sagutin ko, alternate ko lang kung sakasakaling may text pa kayo tungkol sa health. Okay? Okay. Ang tanong nyo, galing kay Teddy ng Marikina. Teddy, Miss Treasure, si Duterte po ba ay ano masasabi nyo? Kasi po, parang pag nanalo siya, presidente, mas masahol pa siya kay Marcos. Grabe po pagka-diktador niya. Wala na naman po tayong freedom. Gusto po ba nyo yun? Ay, alam mo, Freddy, dahil nung hindi ko pa siya kilala, kasi hindi ko naman kilala si Duterte, nung mga naririnig ko at nababasa ko sa dyaryo, nagugulat ako kasi hindi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Siyempre, sinasabi sa Davao is okay. Kung palang magiging presidente siya, para nga tama yun sinasabi nyo na magiging wala na tayong freedom, no? Pero
sa akin, siguro, parang nagdadalawa isip ko na siya ang boboto ko. Kasi, naiisip ko rin naman na kung pa lang siya, edi wala na. Talagang magkamali ka lang, papatayin ka na agad. Pero siguro naman, hindi naman ganun siguro ang kanyang iniisip. No? Pero, sabi ninyo rito, bakit sa Davao? Ganon. Yun ang sinasabi. Hindi ko po masasabi na ganun ang kanyang ginagawa kasi po wala naman po akong nakikilala sa Davao, pero may kaibigan po ako diyan. Iyon lang po ang sinasabi na pag ang kanilang mayor, pag kaya walang nakawan doon kasi pag ikay nagnakaw, patay ka na. Ganon. Iyon po ang sinasabi nila. Kaya yun daw pong ibang bahay nga po ron, mga bukas Bukas ang bahay nila. Wala raw pong nagnanakaw kasi ubus ang magdanakaw doon at ubus ang hold-upper doon. Kasi hindi po pwedeng mabubuhay ka pag may nagkaroon ka ng kasalanan doon. Ang sagot nga po nyo is, kung pala dito sa Manila, hindi niya kaya dito sa Manila. Alam mo po, Miss Treasure, kahit naman po siya sa Davao, ganun ang ginagawa niya. Hindi po niya magagawa dito sa Manila yan. Kasi po, baka siya ang mamatay. Baka unahin po siyang patayin. Kahit po siya maraming tao na tauhan. Kaya hindi po pwede yung gagawin niya, yung ginagawa niya sa Davao, gagawin niya rito. Baka po hindi yun magawa niya. Kaya wag po siyang magsalita ng ganyan. Baka mauna pa po siya sa mga tao niyang papatayin. Dapat, alam mo po, pag ganun po pala, pag po pala ang presidente natin si Duterte, joke lang po ito pag lang po pala ang naging presidente natin, for example, si Duterte, dapat po pala funeral parlor ang ating business. Kasi, tsak po yan, mapupuno lahat ng magbi-business na ako ng funeral parlor. Kung siya, isipin mo, 6 years yun, no? Kung magustuhan pa siya, hindi magiging 12 years, pero wala naman siguro second term, no? Pero siguro po, hindi po niya makakaya. Sa akin po, hindi po niya magagawa yung ginawa niya sa Davao dito sa Manila at buong Pilipinas. Ewan ko lang po. Hindi po niya makakaya. Totoo po yan. Sa Davao po siguro pwedeng kaya niya. Pero dito po at buong mundo, sa Pilipinas, hindi po niya talaga makagaya. Mauubos po lahat ang kuha niyan. Paano pala yan? Kung lahat po pala ng masasama o nagkaroon ka lang ng problema sa ganito, patay agad, wala nang usapan, wala nang, ay nako. Hindi, pero question mark po ako doon. Pero yun lang po ang akin. Kung sakasakaling siya ang magiging presidente, funeral parlor po ang aking itatayong business. Para po, pagagandahin ko na lang po yung funeral parlor para yun po talaga. At saka dapat siya, meron kang lahat. O kaya kukuha ako ng lupa na parang paglilibigan. Di po ba? Mga lupa. No? Pwede mo doon paggawa. Di po. Yun lang po. Para, at saka yun sa mga asses nyo, yung mga, siyempre po, pag cremate ka, talaga pong dapat ganun. Yun po talaga gagawin kong business pag siya ang naging presidente natin. Pero sa akin po, 50-50 na susundin ko po yon. Pero pag lang po siya ang naging presidente, pero nakakaawa naman po yung papatayin niya kung konti lang na problema, papatayin na niya, wala man lang sali-salita. Kasi ganun, sabi po nyo, sa Davao, ganun ang ginagawa niya. Wala nang salita-salita, wala nang, Diyos ko, ano po yun, wala po tayong freedom yan. At saka pagdating daw po ng 6 o'clock, pagdating ng 6 o'clock, nasa bahay na lahat. Martial law po yan. Mas masahol po talaga yan kay President Marcos. Kung ganun po ang mangyayari.
Pero kahit naman po ako, ayoko po ng ganun. Wala tayong freedom. At saka, wala na pong magtatayo ng mga bar. Kasi po, wala na pupunta sa bar pagdating ng 6 o'clock. O, edi nasa bahay ka na. Wala na pong mga bar-bar. Walang ganun na. O, wala ka ng kaligayahan. Kasi alam mo, ang tao po kasi po tayo habang nabubuhay, kahit man lang po konti sanang yun naman po kasi pagpunta sa bar, yung mga ganon, inom-inom, socializing. Ako po, walang problema sa akin yung ganon Nakakapag-socialize din po ako, nakikipag mga barkada ko, nakikipag ganyan din po ako. Magpupunta kayo sa pupunta kayo sa mga magagandang tanawin or mag-dance-dance kayo, ballroom kayo. Wala po sa akin problema yung ganon yung mga midnight, yung mga masaya po ako sa ganon, no? Titingnan mo lang po akong ganito pero mas masaya po ako pag yung dinala mo ako sa ganito. Kasi po mas gusto ko yung ganong klase. Opo. Yung mga wag lang po yung mga katulad nga po yung bakla namin noon, niyayaya ako sa gay bar. Ay, yan po ang hindi ko ginagawa. Yung pupunta kahit tingnan ko, ayoko po ng ganyan. Hindi, nakakahiya po yan. Kahit po may mga babae, parang hindi ka respeto. Sa akin po yun, Wag naman magagalit yung iba. Sa akin lang po yun. Kung sa inyo po okay yun, okay po, wala pong mawawala, no? Pero sa akin po, ayoko po ng ganon. Gusto ko lang po yung mga ballroom, yung mga bar po, walang problema sa akin. Inom-inom, okay po yan sa akin. Mga dancing, o pasyal-pasyal, no? In the middle of the night, yung mga ganon. Cozy place po, hindi po ba? Punta kayo sa isang cozy place or candlelight, or di po ba? Nakapag-date na kayo na very romantic. Candlelight kuwan, di ba? Dinner, magdi-dinner kayo sa candlelight, di ba? Yung po ang mga type ko na kuwan. Ang ganda-ganda po noon. Kesa sa kung saan kayo pupunta, di po ba? Punta muna kayo magsimba muna kayo bago kayo mag-date para ang inyong mga gagawin ay tama. At saka isa pa, may gawin man kayong masama, napagyan na kayo ni Lord at kahit pa paano, nagsisisi kayo sa ginagawa nyo. Pero, yun naman po kasi, kasayahan lang ng isang mag-boyfriend, di po ba? Masaya po kasi yan yung mga holding hands, yung mga ganon, di po ba? Yan po kasi, walang problema sa ganyan. Basta tuwag lang tayo lalampas sa boundary. Palagi tayong may respeto sa ating sarili. Pero kung sakasakali naman po na nasa sa inyo po yun, kung ano yung gusto nyo, no? Kung talagang in love kayo sa isa't isa, pwede naman po yun, no? Once a week or twice a week para mapagbigyan mo po yung boyfriend mo, no? Or yung iyong loved ones, di po ba? Ganun naman po para po maging maganda ang bonding nyo. Once po kasi na may mga ganyan-ganyan kayo, mga date, ang bonding po nyo ay tumitibay, no? Para pong semento yan, na tumitigas, no? Para sa school, na ang school magandang school, ganun po yan, no? Siguro naman po, naiintindihan nyo, no? Opo. Miss Treasure, ano po ang result mo kay Duterte? Hindi na po ikaw kay Duterte. Kasi po noon, ang sabi mo nung ka-partner mo yung bakla dyan na kuwan, kay Duterte gusto mo. Sa akin kasi, yung narinig ko na sa kanya, nasya-shock ako. Hindi naman po ganun ang gusto ko sa bansa natin. Gusto ko naman po tahimik tayo. Hindi, kasi po, alam mo, yung mga masasamang ganyan, nagsisisi rin po yan. No? Bigyan po natin sila ng pagkakataong magsisi. Hindi po yung palaging, ganito, na tayo yung masusunod. Bigyan po natin sila na magsisi sila sa kanilang ginagawa. Hindi yung pag merong kasalanan sila, patay agad, ganito. Ay, nako. Kahit man po ang Diyos magagalit sa'yo pag ganun ka.
magbigay ka po ng konting allowance sa tao. Edi para po pala yung kuha niya, giyera na tayo ng giyera rito. At saka pag po ganun ang ating magiging bansa, alam mo po, walang sasaya. Kwento nga po sa akin noong kausap ko doon sa Davao, pagdating ng 6 o'clock, wala na. Nasa bahay na sila. Paano po kung wari gusto mong wari may barkada ka, magbo-blow out, di po ba? Ang gimmick naman, di ka naman po gigimik ng alas 2, alauna. Saan ka gigimik nung alauna, alas 2 na yon, di po ba? Ang gimmickan po kasi, nag-start yan ng 9, 10, ganon. Yun po kasi ang pinakamasaya, 10 o'clock, hanggang sa madaling araw, di po ba? Lalo pat kung kasama mo yung mahal mo, ganun lang po yun hindi po ba? Kahit umagahin kayo, masaya kayo. Kahit puyat kayo, okay lang. Umuwi ka ng puyat sa bahay, okay lang. Maghapon kang tulog, at least nakasama mo yung mahal mo. Ganun lang po yun. Pero pag yung ganyan pong wala na po talagang kasiyahan ang ating bansa ng ganon. Kaya sa akin po, siguro po, parang nagdadalawa isip ko na hindi ko siya iboboto. No? Pero kung eto ang tanong ninyo. Pero kung Miss Treasure, kung si Binay naman po at saka si Duterte na lang ang maglalaban sa pagka-presidente, sino po iboboto mo? Ay, si Duterte. Iyon. Kay Binay, walang pag-asa tayo dyan. Walang pag-asa ang bansa. Pag rin lang si Duterte at si Binay, mag Duterte na lang po tayo. Baka pati po siya mawala. Ganun lang po no? Kasi po sa kasalanan niya na ginagawa, yung mga tao po na bukas ang utak, ewan ko po. Marami pa po kayong text dito kay Binay, mamaya pa po kasi yun. Kaya lang po, sinagot ko lang yung text ninyo na kung si Duterte o si Binay ang maglalaban na lang sa pagka-presidente, sino boboto ko? Si Duterte. Opo, iyon. Hindi ko po siya talaga iboboto, si Binay. Kahit anong mangyari, hindi ko po siya iboboto. Yun lang po. Kasi sa dami ng kanyang kasalanan, nasira siya sa bansa. Nasira. Opo. Yun lang po. Miss Treasure, pwede po bang maglagay ka ng eto, di ba nagbigay na ako sa inyo ng beauty tips? Inuna ko na yon sabi po kasi ng mga ka-office mate namin, basta sa beauty tips, alam mo lahat. Di naman po lahat, ikaw naman, ang ganda mo daw po at sosyal. Naku naman, thank you. Nakikita pala nyo ako. Siguro, umitim ako di ba? Siguro daw po, lalo sa personal. Hindi ko po alam yon. Kayo na lang po ang magsasalita nun kung ano sa personal o telegenic ako or kuwan, no? Pwede po ba namin makita? Walang problema. Pwede naman nyo akong makita, basta bigyan lang nyo ako ng allowance, no? Pero kung gusto po nyo akong makita, magpunta kayo rito sa aking program. Huwag lang pong sabay-sabay. And then, sa DWA, kasi po ito po kasing ground namin dito, yung frontage po namin, maluwang. Pwede po kayo diyang paisa-isa, pasok dito, kasi maliit lang po yung office namin dito na kuwan. Kaya, diyan po kasi sa loob, sa labas namin, malaki po yan. Kahit po parking, ang dami po maipapark dyan. Kahit ilan po yung sasakyan ninyo rito, makakapag-park po kayo dyan. Hindi po kayo magpapark sa labas, sa loob po ng aming compound, no? Pero kung pwede po kayong magsayaw dyan sa harap namin. Opo. Kaya kung gusto po nyo akong makita, pwede nyo akong makita rito. Pwede rin po nyo akong makita sa DWAD, Dumlao Gymnasium. Meron po ako dyan every Saturday and Tuesday. Na? Yan po ang aking program dyan. Na? 12 to 1 and then 7 to 8. Na? Kaya makikita po nyo ako dyan. Meron na rin po kaming streaming ko live streaming. Meron na rin po kami. Nag-umpisa lang po yata yan. May nagkwento lang po sa akin pero hindi ko pa po nakikita kasi ngayon pa lang po ako papasok. Kasi ngayon lang po ako pumasok dito kasi nga po kararating ko lang po noong 23 kaya ako po ay
na mahinga lang po ng konti. Pagkatapos po, kala ko nga po hindi ako makakapasok pinilit ko po talaga kasi po napakarami ko ng sulat, text sa inyo. Baka naman po kayo magalit. Pero yung iba pong text nyo sa Sabado ko po ay hindi ko po pala yan babasahin, hindi nga po pala love note yun. Ugnayan sa kabataan nga po pala. Tuesday na po pala yun na mababasa ko. Pasensya na po kayo. Talaga pong hectic po ang schedule ko. Kaya hindi ko po malaman kung papaano ako, marami po ako talagang gagawin. Yun lang po. Kaya kung gusto po nyo akong makita, pakitext lang po nyo, no? Pati po yung barkada namin, gusto ka raw pong makita. At yung, alam mo po, Miss Treasure, meron kaming 5 bakla na ang gaganda po niya. Ang sabi po niya, mas maganda daw po ikaw sa kanila. Syempre po, bakla naman po sila. Kaya po kami tawanan ng tawanan. O sige, kung gusto nyo akong makita, makikita nyo ako sa Star Mall. Diyan po ako kasi naglalans. Pero i-text na lang po ninyo kung saan nyo ako makikita. Meron po akong diyang kinakainan, very cozy place po. Para po magkita-kita tayo dyan. Ite-text ko po sa inyo kung saan akong lugar dyan kumakain sa Star Mall, no? Baka naman po kasi hindi naman po sila pag po kasi sila sponsor ko na, sasabihin ko po sa inyo kung saan, no? Oh, won't you please forgive me? Kuwan, mag-music po muna tayo. Every now and then we find a special friend who never lets us down, who understands it all, reaches out each time we fall. You're the best friend that I find.